Isang mapanganib na sugal ang ginawa ni Vladimir Putin. Noong ika-9 ng Disyembre, habang tinatamaan ng mga hypersonic Archnik missiles ang Lviv, umulan naman ng drone attack sa Kiev. Hindi mga base militar ang tinarget, kundi mga gusaling sibilyan, infrastruktura, at mga planta ng kuryente. Layunin ni Putin na takutin ang kanluran at pahinain ang loob ng mga Ukrainian sa pamamagitan ng matinding lamig at kadiliman. Sinabi pa niya na halos walang tsansang mapabagsak ang mga missile na ito. Kung naniniwala raw ang mga Western expert na posible ito, hayaan nilang patunayan. Pero kahit kumpiyansa si Putin, mabilis at napakalakas ang naging pag-resback ng Ukraine. Mula Moscow hanggang Belgorod, mula Oryol hanggang Lipetsk, nabalot ng apoy ang iba't ibang lugar sa Russia. Daang libong bahay ang nawalan ng kuryente at init. Tumigil ang mga serbisyong panlipunan dahil sa brownout. Naparalisa ang mga serbisyo ng lungsod sa Moscow dahil sa snowstorm. Sa Sheremetyevo Airport, hindi makuha ng mga pasahero ang kanilang bagahe at walang kasiguruhan kung kailan lilipad ang mga eroplano. Milyon-milyong tao ang nagpanik. Ang sentro ng matinding takot ay ang lungsod ng Belgorod na ginagamit ng Russia bilang pangunahing supply at logistics base para sa digmaan sa Ukraine. Tinamaan ito ng mga HMR missile. Pagsapit ng hating gabi, hindi kinaya ng Russian air defense systems gaya ng S-300 at Panzer ang mga papasok na banta. Hindi ito basta-bastang pambobomba. Isa itong planadong operasyon para sirain ang supply ng enerhiya. Eksaktong 8 HRS missile ang tumama sa mga pinakaimportanteng pasilidad ng lungsod. Ipinakita nito kung gaano kakilala ng Ukrainian intelligence ang infrastruktura ng Russia. Direktang tinamaan ng Luch Thermal Power Plant at Belgorod Sky Thermal Power Plant ang pinakaimportanteng pinagkukunan ng kuryente. Bumagsak ang buong sistema. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang lungsod na may 400,000 katao ay nabalot ng dilim at matinding lamig. Nawalan ng init at tubig ang mga tao, kaya nagkumpulan sila sa mga gasolinahan sa huling pag-asang makakuha ng supply. Habang patuloy ang dilim sa Belgorod, lumipat naman ang Ukrainian Army sa mas estratehikong hakbang. Inatake nila ang lungsod ng Oryol, partikular ang Oryol Thermal Power Plant, ang pinakamalaking planta ng kuryente sa rehiyon na may kapasidad na 330 megawatts. Ang planta ay hindi lang nagbibigay ng kuryente, kundi pati ng mainit na tubig para sa central heating ng buong lungsod. Nang tumama ang mga kamikaze drone sa mga turbine at control center, biglang nawala ang 330 megawatts na kuryente. Hindi ito simpleng aberya, ito ay isang malubhang pagkasira ng pangunahing sistema ng enerhiya. Сейчас еще один, мне кажется. Да. На нахуй. Охуеть. Nang tumigil ang planta, hindi lang ilaw ang nawala, pati ang mga bomba ng mainit na tubig. Dahil sobrang lamig ng panahon, nagyelo ang mga tubo. Ang pagpapatakbo muli ng ganitong planta ay maaaring tumagal ng ilang araw o kahit linggo. Libo-libong tao sa Oryol ang nanganganib na masira ang mga tubo at maging parang freezer ang kanilang mga bahay. Isa pang tinarget ay ang Salut Gas Turbine Factory sa Moscow, isang napakahalagang pasilidad para sa Russian Air Force. Dito ginagawa ang mga jet engine ng Su-27, Su-30, at Su-35 fighter jets. Nakalusot ang mga long-range drone ng Ukraine sa tinatawag na Moscow Shield at direktang tinamaan ang pabrika. Hindi lang sunog ang nangyari. Nasira ang buong pasilidad. Natunaw ang mga sensitibong makina at mga engine ng maraming fighter jets na dapat sana ay gagawin sa mga susunod na buwan. Mas malala ito kaysa magpabagsak ng isang eroplano dahil kapag nasunog ang pabrika, buong fleet ang hindi na makakalipad. Kasabay nito, tinamaan din ng drone ang Usman Oil Depot sa Lipetsk Oblast, isang mahalagang imbakan ng gasolina para sa mga tangke at eroplano ng Russia. Nasunog ang diesel at jet fuel na dapat sana ay ginagamit sa digmaan. Sa halip, naging makapal na usok na lang ito sa langit.
Hindi kailangang maging eksperto para makita ang epekto. Ang Belgorod ay hindi lang simpleng lungsod, ito ay sentro ng supply, armas, komunikasyon, at command center para sa hilagang bahagi ng digmaan ng Russia. Nang masira ang mga planta ng kuryente, tumigil ang mga riles, ospital militar, communication system, at logistics depots. Kapag bumagsak ang power grid, titigil ang lahat mula crane sa riles hanggang fuel pump at military data. Sa Oriol, mas malala ang sitwasyon. Dahil central heating ang gamit ng mga lungsod sa Russia, kapag tumigil ang kuryente, titigil ang bomba ng mainit na tubig. Kapag nagyelo ang tubig sa tubo, pumuputok ang mga bakal. Kapag nangyari ito, maaaring abutin ng ilang buwan bago maayos. Ang pag-atake sa Salut Factory ay isang matinding dagok sa hinaharap na lakas militar ng Russia. Ang paggawa ng jet engine ay nangangailangan ng libu-libong precision parts. Ngayon, naging tumpok na lang ng bakal ang mga ito. Sa mas malaking larawan, hindi lang ito operasyong militar. Isa itong direktang pagsira sa pangakong ibinigay ni Putin sa kanyang mamamayan, suportahan ninyo ako sa politika, at bibigyan ko kayo ng seguridad at katatagan. Pero ang mga sunog sa Moscow, blackout sa Belgorod, at kaguluhan sa mga paliparan ay patunay na walang laman ang pangakong ito. Ang digmaan ay hindi na lang nararamdaman sa Ukraine, kundi pati sa mga bahay, kusina, at trabaho ng mga karaniwang Russian. Habang tinatakot ni Putin ang kanluran gamit ang hypersonic missiles, sinisira naman ng Ukraine ang imahe ng pagiging hindi matatalo ng Russia sa aktwal na mga pag-atake. Ipinapakita ng sitwasyong ito na ang isang estado na hindi kayang protektahan ang sarili nitong mahahalagang pasilidad ay nawawala ng kakayahang manakot gamit ang nuclear o hypersonic weapons. Ang takot at kaguluhan sa mga sibilyan ay patunay na hindi na kontrolado ng rehimen ang sitwasyon. Ang mga video mula sa mga mamamayan ay mabilis na nagpapabulaan sa sinasabi ng mga opisyal na kontrolado ang lahat. Nararamdaman na ng mga tao na hindi sila kayang ipagtanggol ng estado at maaari silang mawalan kahit ng pinaka-basic na pangangailangan tulad ng kuryente at init. Mas mapanganib ito kaysa pagbaba ng moral ng mga sundalo dahil direktang tinatamaan nito ang kredibilidad at imahe ng pamumuno ni Putin. Pati ang mga mayayaman at oligarch ay nagpapanik na rin dahil nakikita nilang hindi naligtas ang kanilang mga ari-arian. May mga nagsisimula ng maghanap ng ligtas na lugar tulad ng Dubai o Istanbul. Sa kabuuan, itinutulak ng Ukraine ang Russia patungo sa pagbagsak hindi lang militar kundi pati ekonomiya at lipunan. Ang mga hypersonic missile ni Putin ay nagdala ng kaunting liwanag, parang ilaw sa kalye ng Belgorod na biglang namatay. Ngayon, ang pagkawasak ng digmaan ay nasa loob na mismo ng Russia. At ang mensahe ay malinaw, wala nang ligtas na lugar. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Ibahagi ang iyong opinyon sa comments. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like, paki-on na rin po ang notifications para sa mga bagong analysis ng Pwede Rin channel.